So ito yung mga bago natin na pugad na Sampi native chicken na pure. So ang mga Sampin is magaling din po sila maglimlim, oh. Kasi out of 15 na itlog niya, bali 12 yung napipisa, so 3 yung hindi. Saka kinakanling ko na yung itlog nung hindi napipisa, wala naman talaga siyang similya. So ito lang yung ating mga Sampin ngayon, oh. So kung mag-alagay ka ng Sampin native chicken, kung wala kang incubator, kaya wala siyang problema. Maganda ang incubator sana kung may budget, pero kung wala, yung pure hats lang, okay lang din. So ayan, oh. Pinapakain ko na sila ng Integra 1000, and sa ngayon maglagay ko maya siguro ng tubig. Okay, nangyari sa isa. Tingnan natin ano nangyari sa paa niya. Yan. Sana maparami natin itong mga Sampin native chicken para para tayo ay magiging register po tayo nitong klase ng mga manok na na-develop sa Western Mindanao State University. So just in case kung merong mga dispersal yung Department of Agriculture dito sa lugar kung saan tayo malapit, hindi at least tayo yung makapag-serve. But as of now, hindi po muna kasi kaunti lang naman yung ating Sampin. Pero alam ko naman na yung manok is mas madali lang siyang paramihin kahit wala po tayong incubator. So imagine that sa isang inahin meron kang 12, o sabihin natin yung okay lang dito mga 10. So meron akong 8 na mga RTL na binibili. So kahit 10 lang yung isa sa kanila, so at least meron ka ng 80 agad. Kung hindi natin ibenta, yun, napakadami ng manok ng ganyan. So ngayon is dandahan lang muna tayo sa ating mga gastos, kasi malaki na rin po yung nagastos ko dito sa pagsisimula ng manukan. So wala nga tayong ilaw dito sa lagay ng ating mga sisiw, kasi merong inahin dito nakasama. So just in case kung abot po sila mga 1 month, 2 months, yan, dyan ko siya ilalagay. Kunin ko yung iba dyan kasi mas malawak yung area kasi dyan, 16 by 8 yung sukat. So mga 40 heads or 45 na mga 2 months old na mga sisiw actually kasi dyan. Dito rin isa, may native din ako dito. Yan, may mga native din ako dyan, oh. Ito cross na ito na native. Hindi na din ito pure. Yung Sampin lang talaga yung yun yung pure. Alam nyo kasi sa mga buyer din po, kasi kapag gusto nilang bumili ng manok, kadalasan kasing tinatanong yan, pure ba yan? Yun yung gusto. Kaya mas maganda din na mag-breed po tayo ng manok na pure. Like sa akin dito, mga pure yan, ng mga basilan, pure Sampin. Yan. So yung mga pagkain sa ating mga sisip, lalo na pag ganitong bagong pugad, is unlimited po talaga para mas mabilis silang lumaki. But hoping so, no, kasi maraming nag-inquire somewhere in Luzon, Visayas, kung paano sila makapagbili dito. So yun ang i-inquire natin, kung paano tayo makapag-ship ng manok sa Luzon at saka sa Visayas.
Sa Mindanao wala itong problema kung taga rito lang yung bumibili kasi nga bus lang yan, isakay lang natin ang bus, okay na. Ang ganito kasi pag mag-ship tayo sa ibang lugar, kailangan kasi ng maraming permit pa na kailangan. So ang bilis paramihin ng mga manok, lalo na't meron kang incubator, nako, napakabilis lang. Ang problema dyan, kung may pangpinas ba tayo sa mga feeds para sa kanila. Sa mga nagmamanok dyan, alam ko naman na yun ang mga pinaka problema, yung pagfinance, yung gastos sa feeds. So isa yan sa dapat natin paghandaan. Pero maganda to kasi sisiw pa lang pwede nating ibenta itong mga sampin. Unlike dun sa isa dyan na native ko, sisiw pa lang hindi pwede. Yung ganito na pure na lahi ng manok sampin, yan pwedeng ibenta natin yung ating mga sisiw. Actually may nag-inquire na nga sa akin nito sa mga sisiw ko. Pero kaso pinag-isipan ko po muna kasi gusto kong paramihin kasi nga yung plano natin or yung goal ko is ma-register ako sa mga sampin na native chicken. Para kung may mga dispersal dito sa malapit sa lugar namin, ako yung makapag-serve. So yun yung isa sa mga plano, isa sa mga goal ko na marating dito sa pagmamanok. Ang gusto din po kasi nila ng anong tawag niya sa Department of Agriculture nung nag-inquire ako sa kung saan galing ito na manok. Twice a year daw sila mag-visit dito sa ating farm. Kaya yun ang dapat nating paghandaan. So ayan, may tubig na sila. Tubig na may mix na brown sugar. Yun talaga ang ipapainom kapag sa mga bagong pugad ng mga sisiw. So ang kagandahan lang nito na mismo yung sisiw isama natin sa mga sa kanyang inahin, ay hindi na tayo magtuturo kung paano ipainom dyan. Kasi mismo na yung inahing manok sana yung magpaturo dyan kung paano magpainom sa kanyang mga sisiw, di ba? Kasi kung walang inahing manok, talagang halimbawa meron kang 50 heads or 100 heads sa mga sisiw, isa-isahin mo sila magpainom diyan para sila ay matutong uminom po ng tubig. Pero kung may mga inahin na manok, walang problema. Bukso na! Pero laki. Lagi yan ang itlog ba? Ihaw mo nga. Ini. Dito ba ning yung sa sugar na, aping probian ba?
mga wan.